Mahabol pa kaya nitong dalawang senador, dating senador Bong Revilla ng Cavite at senador Joel Villanueva, yung mga inirekomendang kaso na plunder, graft, and corruption laban sa kanila ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman. Kaya ko po binabanggit yan kasi nagmamadali po nagpunta unang araw ng bagong taon, Lunes, isang araw, na mag-file ng motion for, mag-file ng counter affidavit. Ayan ha. Ikina-counter nitong kampo ni Revilla at Villanueva ang mga reklamo laban sa kanila at rekomendasyon ng pamahalaan na sila ay kasuhan. Kaya ako tinatanong kung mahahabol pa kasi parang na-late na yata silang mag-file. Kasi nung bagong taon, matagal na pinag-uusapan ito. Hindi sila gumagalaw. Ngayong nairekomenda na ng DOJ sa ombudsman ang mga kaso, biglang naghabol yung dalawa na nag-file ng counter affidavit. Ayan, tingnan natin kung may po-forward pa ito ng DOJ dyan po sa ombudsman para maharang yung recommendation at filing sa korte na graft and corruption na mga non-bailable offense. Although karapatan nila yan. Tingnan natin. Si Bong Revilla, sanay na sa ganyan. Nakulong na nga yan eh. The plunder, nakulong na yan sa kaso nung, korupsyon nung issue ng PDAP nung panahon ni Napoles. So ngayon, bago na naman ito. Yan po kasi ang ginawa nitong dalawa eh. Sa unang araw ngayong, nung nakaraang Lunes, ngayong araw na ito, ngayong buwan ng January ng ating bagong taon. Good luck sa inyo kung kaya nyo pigilan pa ang mga kaso. Okay? Na inirekomenda. At yan po ay mabigat na mga kaso. Abangan. Samantala, sunod na ating pag-usapan. Itong Congressman Libiste ng Batangas. Ngayon tuloy, hindi na rin niya malaman at hindi rin natin alam. Ano ba siya? Siya ba ay nasa majority o minority sa Kongreso? Sa isip niya at galaw, gusto niya sa majority. Pero yung kanyang sinasabi at ginagawa ay pang minority. Kasi marami siyang sinasabi laban sa Kongreso, laban sa gobyerno. Aba, hindi yung gawain ng nasa majority. Kasi ang majority sumusuporta sa kung anong ginagawa ng gobyerno. Hindi ba? Pero siya ay nasa majority sa ngayon, pero ang kanyang ginagawa ay trabaho ng oposisyon. Kaliwat kanan yung kanyang mga akusasyon laban sa kasamahan. Tungkol sa kapirahan. 2 million daw po na Christmas bonus. Iba pa yung million monthly na tinatanggap ng congressman. Bay, mabigat na paratang yan. Sina Congressman Adjong ay nagsalita na, saan galing ang figures na yan? Excuse me po. Pati si Congressman Puno nagsalita, saan galing yan? Pero ito naman si Congressman Tiangco ng Nabotas, na aking nabanggit na rin dati. Siya naman nagsabi, regular lang yan, normal lang yan. 1.5 million a month. O, nakita niya. So sa kanila rin ang gagaling. So sa tingin ninyo makakatulong sa distritong kinakatawan ni Congressman Libiste ang kanyang mga ginagawa? Posibleng hindi. Kasi kung ikaw ay oposisyon at puro banat ang ginagawa mo sa pamahalaan, paano tutulungan ng national government ang distrito mo? Kasi ang development sa distrito, pagpapagawa ng tulay, ng kalye, flood control at iba pa, national budget yan eh. Hindi naman kakayanin yan ng lokal na pamahalaan. Pag lokal, mayroong papagawa. So pag ang isang congressman ay walang nadalang project sa kanyang distrito, ang kawawa ay ang mamamayan na kanyang kinakatawan. Di ba? Pero kung ikaw ay congressman na yung constructive issue lang, kung anong issue, sabihin mo, pero pangalagaan mo ang distrito mo bilang kinatawan. Hindi mawawala ng pondo, hindi mawawala ng proyekto ang distrito. Pero kung ultimong yung bahay mo tulad ng Kongreso
na siyang pinagtatrabahuhan ni Congressman Libiste, ay ini-expose niya ang mga nangyayari dyan. Maaaring nakakatulong ito sa kaalaman ng publiko. Yun ang sa isang banda. Pero may malaking epekto yan sa development ng kanyang distritong kinakatawan. Huwag natin kalimutan na ang congressman ay House of the People, representative ng taong bayan sa House of Representatives. Ganun yun eh. At anuman ang pangailangan ng bawat distrito na kinakatawan ng congressman or marginalized sector na kinakatawan ng mga party list congressman, sila ang dapat tumabanon at gumawa ng paraan kung paano makakuha ng tamang proyekto at may budget galing sa Executive Department. Public Works, DA, Department of Agriculture, o kung anuman departamento, o kaya Department of Education, kung kailangan ay classroom o school building. Ganun po yan eh. Pero pag lihit naging oposisyon ka, abay, huwag ka nang umasa na mayroong development, meron kang makukuha mga project na papabor sa iyong kinakatawan. Kasi hindi ka bibigyan ng gobyerno, ng Executive Department. Paano ka naman bibigyan ng Executive Department ng pondo o project kung wala kang ginawa kundi puro batiko sa kanila? Ay ako man yung cabinet secretary. Nasa others ka, hindi ka sa priority. Pag dumating yung pangalan at request mo, others dyan. Huwag natin bigyan ng priority. Ganon. So ang magsasuffer ay yung mamamayan na kinakatawan ng isang politiko. Baka hindi alam ni Congressman Libiste yan kasi bago pa siya. Pero dapat alam niya kasi veterana yung kanyang nanay. Matagal na senador at matagal na congressman si Loren Legarda. O baka naman ang kanyang feeling ay bilyonaryo kami. Mayaman ako. Ako nang bahala sa distrito ko. Ay bahala ka na nga. Kung gagastos ka ng sariling pera mo para pagandahin yung distrito mo, yun ang pwede mong gawin. Pero kung sa gobyerno, na lahat na lang ini-expose mo na kahit lihitin mo ay inaangguluhan mo ng parang kung pinagdududahan at kaduda-duda, abay, mahirap yan. Hindi yan trabaho ng isang mamabatas na kumakatawan ng mamamayan. Ang trabaho ng mamabatas ay gumawa ng batas. Ang trabaho ng mamabatas ay sumunod sa batas. Ang budget ay batas. Pero ang paninira sa kasamahan at galawan ng pera ng gobyerno, yan ay kung bibigyan ng priority, hindi tama. Ipaubaya mo na lang doon sa lehitimong oposisyon. Ngayon, Congressman Libiste, kung gusto mong ipagpatuloy yung ginagawa mo, ay di mag-oposisyon ka na lang. Expected na yan. Given yan. Pero kung ikaw ay nasa majority, tapos kanya ang ginagawa mo, malabnaw ang dating mo sa kapwa mo, Congressman. Maaaring pagkaharap, plastikan lang, kinakamayan ka, kinakausap ka, pero pagtalikod, titirahin ka niya. Ganyan sa Kongreso, baka hindi mo alam. 9 to 10 years ako nag-cover dyan as reporter ng Kongreso noong araw. Ganyan. Matindi dyan. Kakausapin ka bilang mga professional, pero pagtalikod mo, ilalaglag ka. Proposed bill mo, hindi ka susuportahan. Sa mga sensitibong issue, hindi ka isasali. Ganun dyan sa Kongreso. For your information, Congressman. At doon sa mga bagong congressman at mga gusto maging congressman. Sa kahit anong organization at opisina, pribado at sa gobyerno, kailangan mayroong public relation. May PR ka. Dapat makikisama ka. Kung hindi, edi himiwalay ka talaga. Ganon.